Hello mga kapitbahay! Hi neighbors around the world and throughout the galaxy. Mabuhay! Buhay na buhay si Mami Kuku! Ayan. Ayusin natin, damit natin bago tayo magsikreto. Andito na naman tayo sa tambayan ng mga chismosa. At ang inyong lingkod, ang presidente lamang po ng mga chismosa. Talaga merong title, merong talaga presidente, no, ng chismosa, no. Ganito po yon. Meron tayo pag-uusap ulit tungkol sa ating kapitbahay. Kasi sabi niya sa akin, Mami Kuku, meron daw silang kapitbahay na mayaman. Ngayon lagi sinasabi ng mayaman sa kanila, ito biyaya sa akin ng Diyos, itong mga ano to. Siguro mabait kami, kaya ganyan, ganon. Bakit daw sila? Hindi ba raw sila mabait? Hindi ba raw sila mahal? Kung mahanap kapitbahay, hindi nasusukat po ang pagmamahal ng Diyos sa kayamanan ng lupa. Tatandaan niyo yan. At hindi ho nasusukat ang yaman ng tao base lang sa pera nila. Kasi very unfair naman po sa Panginoon yan. Kung yan ang lagi pinagyayabang. Maliho ang ano nyo, ang sinasabi ng kapitbahay nyo kung sino mang kapitbahay nyo yan. Huwag kayong maniniwala roon. Kasi po, pantay-pantay po ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Hindi ho porket mahirap kayo o kahit santo ka kayo o halos wala na kayo, hindi kayo mahal ng Diyos. Lahat tayo mahal ng Diyos. Nagkataon lang po kasi meron ko i-share sa inyo na natuklasan ko po at kaya ako naintindihan din. Para maintindihan nyo rin, para kung nagkakaroon kayo ng mindset na iba, na bakit ganito. Ako na mismo magsasabi sa inyo, kung kayo may Bible, hanapin nyo yung talinhaga na 3 alipin. Kung wala man, ikukwento ko na rin po sa inyo. Ang talinhagang 3 alipin ay ang kwento ni Jesus sa mga nakikinig sa kanya. Meron daw 3 alipin, may amo sila, na aalis. Ngayon, yung tatlong pinili niyang tao niya, tinawag niya, at yung isa, binigyan niya ng 4 na balot na talento. At yung isa naman, kasi yung isa ibang Bible kasi ang pagkaano ko, 4 na supot na ginto ang sinasabi roon. Ngayon, isa naman, 2. At isa. Yun. Ngayon, yung ginto sinasabi nila o ay yung talento yun na pinagkaloob. Mo doon sa nakasulat doon kasi masyadong matalinghaga mga salita doon na halos kala mo hindi maintindihan. Ngunit pag babasahin maigi, maintindihan nyo. Yung 4 na supot na ginto sa bawat isang 4 na supot sa isang alipin at isang supot na 2 supot sa isang alipin at isang supot sa isang alipin. Tatanong kayo sa akin, baka hindi pantay pa yung bigay? Kasi ayon din yun sa status ng buhay nila. Yun. Kasi ang ibig sabihin ninyon, lahat tayo, bago tayo pinadala dito sa mundo, binigyan na tayong kanya-kanyang talento ng Diyos. Kaya nga, ang nangyayari, pag hindi natin ginamit yung talento na yun at umasa tayo sa tao, ang sinasabi ng talinghaga, kukunin niya ulit yung talento mo at ibibigay niya doon sa mga taong ginagamit ang talentong pinagkaloob. At ikaw, diyan ka lang. Hindi ka napapansin niya. Siguro, tataka bakit sila ganyan. Kasi baga sa nakita nila yung talentong ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Baga sa treasure hunting ba yun?
yung susi, nakita na nila yung tamang susi para mabuksan yung chest. Yun. Kagaya ng iba, alam nila na-discover nila, they have the golden voice. So, sumali sila sa contest, nag-skip din sila, hindi naman ganun kadali. Naman sila sa butas ng karayom mo. Yun talaga yung daan para makuha nila. Kaya umangat sila. Kaya lahat tayo pantay-pantay yung bigay sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi nga, yung apat, isis lang nga, sandali lang. Yan. Uminom muna ako konti tubig. Nangati yung Yung baga sa yung sa talinhaga ng yung apat, yung pagbalik ng master niya, naging 8. Tinanong sa kanya anong ginawa ko sa apat, yan, invest niya, naging 8. So, yung sabi naman ng magaling, pinikalop sa kanya yung 8 na yun. Ibig sabihin, once na nagawa mo na yun, yung task na yun, magle-level 2 ka, level 3. Yun. Siguro, sa ngayon, di mo pa nakikita ang talento pinagkaloob sa'yo ng Panginoon. But eventually, pag naghanap ka ng tamang daan na para makuha mo yun, magtatagumpay ka rin. Hindi pwede sabihin na kaya sila umangat dahil mabait sila, dahil mahal sila. Hindi. Pantay-pantay pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya huwag ka mag-isip ng ganyan. Mahal kong kapitbahay. Kaya biglaan ako nag-video kasi yung kapitbahay natin, ayaw ko na ma-mislead siya. Dahil sobrang mahal ko ang Panginoon para ako nga, ang dami ko dinaanan na hirap sa totoo lang. Ang dami halos sa akin ng puso't ngunit hindi pa rin ako pinabayaan ng Diyos, kaya andito ako sa harapan ninyo. Diba? Kaya napakasakit sa akin na sabihin na kaya sila i-believe dahil mabait sila. Hindi. Pantay-pantay sa atin. Huwag nyo, hindi sukatan po ang kayamanan ng mundo sa pagmamahal ng Diyos. Iba yun. Kaya huwag nyo i-level yun. Mas mataas siya kaysa sa mga materialisto. Yan ang ko. Kung sabihin mo na ba't kayo hindi pinabaunan, binigyan sa meron tayo, hanapin nyo lang. Seek and you will see. Knock will open. Kaya hanapin mo. Tingnan mo kung saan ka talento. Huwag yung pipilipin mo. Ito, magaling ako kumanta. Dito. Alay mo naman. Magaling pala ikaw magnegosyo. Gusto mo kanta ng kanta. Diba? Yun lang. Ako gusto kong kumanta eh. Sintonado ko, magagawa ko. Yan ang buhay eh. Huwag niyong ipilit na sabihin niyo na ganyan. Huwag niyong measure. That is bad. Very, very bad. Don't measure the love of God. Lahat po yan. Pantay-pantay tayo. Hindi mo masusukat yan porket sabihin mo, kasi yan ang didinig ko rin sa iba eh. Hindi kami pinabiyayaan kasi kami. Praise. Mayroon pa ako madidinig, praise the Lord eh. Sa totoo lang, hirap lang magsalita. Hirap na lang. Sa totoo lang, kung kilala mo yung tao nagsalita, ay, gagano ka na lang. Alam na nyo kung ano yun. Kasi mahirap na ako magsalita eh. Di ba? May mga tao na sinasabi nila ganyan. Tapos madalas ginagamit yung kaya ingat na ingat ako sa totoo lang na magsalita na praise o yung nahihit na kasi thou should not use the word God in vain ba? Magsalita ako kasi minsan mali sa pronunciation, pasensya na ho kayo. Ibig sabihin nyo, kung gagamitin basta-basta yung pangalan ng Panginoon sa anumang bagay. Kaya ingat na ingat ako. Kaya lang ako nag-video dito
Dahil gusto ko lang ano yung sa kapitbahay natin, maling impresyon ho yun. Hindi ho sukatan ang pera ng mundo sa pagmamahal ng Panginoon. Yan ay mali, mahal tayo, pantay-pantay tayo. At kung kala mo, naghihirap ka o ano ka, andyan yan, lahat tayo, bago tayo pinanganak, may mga baon tayo. Parang kayo, mga magulang, bago lumalabas ang bahay ng anak nyo, binibigyan nyo ang baon. Ganon din ang Panginoon sa atin. Kaya lang, siyempre, bilang anak, kagaya tayo, bata tayo, binigyan tayong pera na magulang eh, nahulog natin. Di nawala, di wala tayong baon. Kaya nahulog yung pagkain natin, na dumihan. Di wala tayong baon. Sa atin ho yun. Yung baon natin, pag iningatan natin at hinanap natin, gamitin natin na maayos, mabubusog ho tayo. Yun. Parang bang pera na binigay ng magulang natin. Ito, kain ka sa recess mo ha. Baon mo yan. Tapos ang ginawa mo, bumili ka lang ng text o sa ringgora. Tapos sa recess, nagugutom ka. Ay, ikaw may kasalanan. Dahil hindi mo ginamit yung tamang pinagkaloob sa inyo para makabusog ka. Ganun din tayo. Binigyan tayo baon tayo ng Diyos dito sa mundo bago tayo pumunta rito, binigyan tayo baon. Tapos yung baon na yon, hindi natin ginamit at hindi natin inayos sa tamang ay talagang pagkasa naging tamad tayo at hindi natin hinanap ang tamang paraan, wala. Naman sasabihin sa akin ng kapitbahay, masipag-sipag ko. Oo nga, masipag ka. Wala naman ba? Kung magalaw ka, kahit paano, kumakain ka. At eventually, makikita mo rin yung tamang talentong pinagkaloob sa iyo. Doon ka uusad. Diba? Yun lang po. Bigla-bigla ako nag-video. Matutulog na ako. 1:00 na madaling araw na. Kaya lang bigla-bigla nga. Ko yung naalala ko yung sinabi ng kapitbahay. Kaya, kailangan ko sabihin nito. Hindi pwede ko palampasin yung sinabi niyang mali. Maraming salamat po. Sana naintindihan yung sinabi ko, medyo magulo kasi nga pag ako medyo tense na sabihin na kwento, medyo rumble yung kwento ko. Ando doon na rin yung pinaka heart ng topic ko. Maraming salamat po. At kung nadaan ho kayo lang dito sa channel ko, siyempre minsan bigla na lang yung nakita mo sa mami ko. Pag nagustuhan naman yung pinag-usapan natin, lang po subscribe. Nakita nyo yung subscribe dyan. Yung kulay pula. Pakipindot lang po. Tapos may lalabas po ng bell. Pakipindot nyo all. Yan parang like yung mayroong bago ako upload, makikita-kita nyo tayo at magkakwento-kwentuhan sa tambay ng chismosa. At dito naman po ay may love button. Pakilike ko kung nagustuhan nyo yung topic ko at pag-discuss ko. At naniwanagan kayo, hindi kayo naguluhan sa akin. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawa nyo pagtangkilik sa akin. Kahit ito matanda ito Well, ganito lang ho. Maraming salamat po. Love you all. Bye.